Golden State, nakita na ang paraan para manalo. Magandang balita ang mensahe ni Kerr kay Curry at Warriors versus Memphis preview. Malaking tsansang umakyat ang Warriors bukas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original smartwatch sports fitness, mabibili lamang sa halagang $1,499. I-click lang ang link sa comment section. Ang Golden State Warriors ay nasa magandang kondisyon nang talunin nila ang Philadelphia Sixers nitong Biyernes. Ang opensa ng Warriors ay nagpakita ng pinakamagandang laro sa buong season na umiskor ng mahigit 30 puntos sa bawat quarter ng laban. Nag-umpisa ang Warriors sa pag-score ng 35 puntos sa first quarter kung saan agad nilang nakuha ang double-digit na lead. Hindi na sila nagpakita ng anumang pagbagsak pagkatapos nito. Walang ibang player sa Warriors ang mas mahusay na kumatawan sa pagbabalik ng kanilang anyo kaysa kay Stephen Curry. Ang superstar ng Warriors ay umiskor ng 30 puntos na may perpektong 3-pointers at nagbigay ng 10 assists. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng NBA na may isang player na gumawa ng ganitong record. Sa press conference pagkatapos ng laro, tinanong si Curry kung ano ang nagpadali sa laro para sa Warriors. Ipinaliwanag niya na ang mga adjustments ay hindi gaanong komplikado. Kapag pumapasok ang shot, lahat ay nagiging mas maganda ang pakiramdam at nakakatulong ito sa depensa dahil nananatili kang nakafocus, ani ni Curry sa mga reporter. Matagal na kaming hindi nakakashoot ng maayos. Sa tingin ko, ito ang unang beses na nakapagtala kami ng higit sa 50% shooting sa loob ng mahabang panahon, kaya malaking bagay iyon. Sinundan pa ni Curry ang kanyang naunang pahayag kung saan tinawag niyang mid ang kanilang team ilang gabi na ang nakalipas. Gusto mo lang mapanatili ang kumpiyansa, sabi ni Curry. Alam ko kung ano ang sinabi ko noong nakaraang laro at totoo iyon dahil kung ano ang record mo, iyon ka. Matagal na kaming naglalaro ng below average na basketball. Siyempre, inaako ko ang responsibilidad para sa marami ron. Kailangan naming panatilihin iyon kahit hindi pumapasok ang shot sa isang bahagi ng laro. Manatili lang dapat sa focus. Ito ang pangalawang pinakamataas na scoring performance ng Warriors ngayong season. Mas mataas lang ng 1 punto ang kanilang 140 points. laban sa Portland Trail Blazers noong Oktubre. Umaasa ang Warriors at ang kanilang mga fans na mas marami pang ganitong laro sa mga susunod. Sa kabilang banda, si Steph Curry ay nais lang mag-enjoy sa paglalaro ng basketball. Iyon ang mindset na dinala niya sa panalo ng Golden State laban sa Philadelphia nitong Biyernes sa Chase Center na siyang ikalimang panalo lang ng team sa kanilang huling 14 na laro. Naniniwala si Coach Steve Kerr na nagsisimula ng makaapekto kay Curry ang mga kamakailang hirap ng Warriors matapos simula ng season sa record na 12-3. at ang mindset na ito ang nagbigay daan sa kanyang walang takot na performance. Nagpakawala si Curry sa court na makikita sa kanyang selebrasyon matapos ang unang basket ng laro laban sa Sixers gamit ang isang matikas na galaw kontra kay Joel Embiid. Iyon ay galing lang talaga kay Steph, sinabi ni Kerr sa panayam ng The Game's Willard and Dibs noong Biyernes tungkol sa fist pump ni Curry. Sinabi niya sa ilang coaches bago ang laro na mag-e-enjoy siya kahit ano pa ang mangyari sa laro. Sa tingin ko, ramdam niya ang bigat ng pagiging leader ng team at ang aming mga pinagdadaanan bilang grupo. Gusto niyang ipakita sa mga kasamahan niya na tara, maglaro tayo ng maluwag at mag-enjoy ngayong gabi. Kaya sa tingin ko ipinapadala niya ang mensaheng iyon sa positibong paraan at natuwa ang mga kasamahan niya sa bench. Tawa sila ng tawa. Maganda rin ang buong opensa ng Warriors sa laro, nagtala ng season high na 41 assists with a shooting percentage of 60.9% from the field and 56.4% from 3-point range. Kailangan namin iyon, sinabi ni Kerr sa Willard and Dibs tungkol sa shooting performance ng Golden State. Hindi lihim na hindi talaga kami nakakashoot ng maayos ngayong Disyembre. Isa sa mga kakaibang bagay na minsang nangyayari sa isang team kung saan napupunta kayo sa team-wide slump. At marami kaming nilarong dikit na laban ngayong taon, higit pa sa anumang team sa liga. Siyempre, kailangang pumasok ang shot pero ayaw mo ring maramdaman ng mga player na pressured sila at ayaw mong maglagay ng sobrang bigat sa sinuman. Kaya sinusubukan lang naming hayaang mangyari ito ng natural. Alam naming mahuhusay ang aming mga shooter. Alam namin na kaya naming gawin ang ginawa namin kagabi ng mas madalas at excited akong makita iyon muli. Sinabi ni Kerr na may relief sa locker room ng Warriors matapos ang panalo at tiyak dahil sa pagsisikap at positibong disposisyon ni Curry, nagkaroon din ng kaunting saya.
Ang Western Conference ay magdadala sa atin ng laban sa linggo sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors. Ito ang ikatlong laban ng season sa pagitan ng dalawang team. Nanalo ang Warriors sa unang laro sa kanilang home court sa pamamagitan ng 5 puntos at pagkatapos ay tinalo ng Grizzlies ang Warriors sa kanilang home court ng 51 points sa pangalawang laro. Maglalaro ang Memphis sa pangalawang sunod na araw matapos silang maglaro sa Sacramento nitong Sabado. Kakapanalo lang ng Warriors sa kanilang home court laban sa Sixers kung saan madali nilang natakpan ang spread bilang 3.5 point favorites. Ang tip-off ay nakaschedule sa alas 8:30 sa Chase Center sa San Francisco. Ang Grizzlies ay tatapusin ang 5 larong road trip laban sa mga team ng Western Conference. Nanalo sila laban sa New Orleans at Phoenix sa kanilang biyahe, ngunit natalo sila laban sa OKC Thunder. Lilipad sa parehong araw upang harapin ang Warriors sa Bay Area. Pangalawa ang Memphis sa Western Conference standings at kalahating laro lang ang lamang nila sa Houston Rockets na nasa ikatlong pwesto. Sa kanilang huling laro laban sa Suns, pinangunahan ni Jaren Jackson Jr. ang Memphis sa panalo sa pamamagitan ng 38 points and 12 rebounds. Si Jackson ang nangungunang scorer at pinakamahusay na defender ng Memphis. May average siyang 22.1 points per game at pinangungunahan ang team sa 1.5 steals per game and 1.7 blocks per game. Sa huling 3 laro, 2 beses siyang umiskor ng 33 puntos o higit pa. Hindi naman nalalayo si Ja Morant sa puntos, may average siyang 21.2 points per game at nangunguna sa team sa assists na may 7.9 assists per game. Ngunit hindi siya makakalaro sa larong ito dahil sa shoulder injury. Si Desmond Bane ay nagpakitang gilas sa kanilang huling laro at nagtala ng 31 punto laban sa Suns kabilang ang 4 na 3-pointers. Ang Memphis Grizzlies ay isang malakas na team sa opensa, nangunguna sa NBA sa scoring habang naglalaro sa mabilis na tempo. Ang kanilang roster ay binubuo ng maaasahang mga players tulad nina Desmond Bane, Jalen Wells at Scottie Pippen Jr., kung saan si Bane ang pangunahing shooter ng team. Sa kabila ng kanilang lakas sa opensa, nahihirapan sila sa depensa at nasa mababang pwesto sa liga. Hindi pa tiyak kung makakalaro si Zach Edey dahil sa concussion protocol. Ngunit inaasahan sina John Conchar at Luke Kennard na magbibigay ng suporta bilang role players. Ang Golden State Warriors na pinangungunahan ni Steph Curry ay kamakailan lamang nagpakitang gilas sa isang dominanteng panalo laban sa Sixers na ipinakita ang kanilang husay sa shooting. Nanatiling mahalagang leader si Curry para sa team na suportado ng mga umuusbong na star tulad ni Jonathan Kuminga at mga veteranong player tulad ni Andrew Wiggins. Sa balanseng opensa at depensa, nananatiling kompetitibo ang Warriors sa Western Conference bagamat patuloy nilang hinaharap ang mga hamon sa kanilang lineup at consistency. Ang parehong team ay may kani-kanilang lakas, kaya't inaasahan ang isang kapanapanabik na laban. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?